Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga ka-coffee natin abroad. Magandang araw po sa inyo. Pumunta tayo dyan sa Davao City. Natatandaan nyo yung teacher na nag-viral dahil po sa kanyang content na binabastos po si Pangulong Bongbong Marcos ng mga estudyante sa kanilang eskwelahan. Tatandaan nyo yan? Tinawag na bangag ang presidente. Tinawag na yawa ang presidente habang papasakay po ng chopper. Itong problema ngayon. Nag-sorry na. Problema ba yun? Lesson learned siguro yun. May natutunan po siya. At sabi niya, hindi na raw po siya magva-vlog sa loob ng eskwelahan. Kasi naman sir noon pa talaga yan Bawal na yan Nilabag mo na agad yung kautusan ng Department of Education Tapos ngayon nagsosorry. Tapos ang tawag na kay presidente ngayon ay mahal na Pangulo. Wow! Ang galing Mahal na Pangulo na ngayon si PBBM. Sa English po, Beloved President. Matapos mong bastusin ang presidente, actually hindi naman siya ng bastos. Pero alam mo na mali yun. Davao City, expected naman natin ka-coffee, no? Kasi yung iba dyan, hindi naman lahat, no? Sanay na sanay kay Digong yan sa pagmumura. Kumbaga, well-trained yan. Kaya kahit estudyante pa lang, magaling na po magmura. Again, hindi po lahat ng estudyante ganyan sa Davao. Siguro, nagkataon lang itong eskwelahan na pinuntahan. Binastos po nila ng todo si PBBM dito. Sige, pakinggan muna natin ano yung nangyari dito. Para may ideya kayo, no? Nagsasorry din naman pala. Ang problema ngayon, paano kung matanggal ka na sa serbisyo? Ito muna yung sitwasyon. Actually, nauna na pong nag-apologize ang DepEd Davao. Diba? And even yung central office, may nabasa rin po ako sa kanila. In fact, mabilis nga yung kanilang investigasyon dito, no? At na-identify nga nila na isang guro nga itong involved dito, no? At na-record yung pagmumura, pambabastos sa mga presidente, pambabastos sa mga estudyante sa presidente. Sige, kala nyo kung ano yung dinukot ko, no? Microphone po. Sige, pakinggan muna natin ito. Manhin ang Schools Division ng Davao. Humingi na paumanhin ang Schools Division ng Davao City kasunod ng viral online na insidente kung saan maririnig po ang pangmutya at pagmumura ng ilang mag-aaral kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Usap-usapan ang isang tagpo nang dumalaw si Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City noong July 28. Sa kumalat kasing video ng pagsakay niya sa presidential helicopter malapit sa isang gusali ng Kalina National High School, narinig na kinutya ang Pangulo at minura pa ng ilang mag-aaral. Humingi ng paumanhin ang Schools Division. Okay na yun. At least alam nyo na yung sitwasyon, di ba? Nang una, sa totoo lang, akala ko edited yung video. Kasi gawain niya ng mga dilis yan. Gagawin nila, may original video, they will alter the audio. O papalitan po nila ng audio. Magra-record sila ng kabastusan, tapos ilalapat nila yung audio na yan doon sa video. Initially, akala ko ganyan po yung ginawa nila. And, apparently, totoo nga, na talagang binastos si Presidente. Anong petsa po yan? July 28. July 28. Pagkatapos ng ating SONA, July 27 yung State of the Nation Address, di ba? Kinabukasan, nag-ikot agad ang presidente. Ganyan kasi pag yan. Inuna pa nga kayo dyan sa Davao Inuna pa kayo sa Davao. Kasi kung galit ang presidente sa Davao, pababayaan kayo dyan. Kung bagyuhin kayo, bahain kayo, pababayaan kayo dyan. Pero hindi ganyan ang presidente. Dahil ang turing sa inyo, mga Pilipino pa rin po kayo. Definitely, dapat ganoon naman talaga dahil parte pa rin kayo ng Pilipinas at pananagutan pa rin kayo ng gobyerno. So sige, yan na nga Inuna pa kayo after the SONA, tapos yan pa ang isusukli ninyo sa presidente. Mumurahin siya, tatawagin siyang yawa, tatawagin siyang bangag. Tama ba yan sa mga estudyante ng Davao? Sa mga magulang sa Davao, ganyan nyo ba pinapalaki yung mga anak ninyo? Okay lang yung adult, maiintindihan mo yung adult. Yung matatanda, kasi may ano na yan, may discretion na yan. Alam nila yung tama at mali, at kung gumawa sila ng mali, alam nilang mali yan. Ang estudyante, ang minor de edad, ay assume, ang edad nito, 13, 14, 15, hindi pa establish yung discretion. So, sinong may problema dyan? Number one, mga magulang. May problema po kayo dyan, pagpapalaki nyo yan sa mga anak ninyo. Pero again, hindi lahat sa Davao. Pangalawa, yung teacher na nag-upload, ito na nga yung teacher. Sir naman
Vlogger pala si teacher, ang daming followers, 500,000 na yung followers niya, yung Pobreng Maestro TV. Pwede nyo i-check eh. Pobreng Maestro TV. Ano purpose mo dyan? For the content? Ito yung teacher ng Davao. For the content lang ba yan? Number 1, teacher ka, di ba? Huwag na natin pag-usapan yung bawal o hindi kasi maraming teacher na nagba-vlog. Pero by the rulings or guidelines ng Department of Education, yung oras nyo po bilang guro ay dapat dedicated sa learning activities sa pagtuturo ninyo, not for personal gain gaya po ng pagba-vlog. And ibang usapan pa po dyan yung pagkuha ng consent sa mga magulang na mga minor de edad kung gagamitin nyo sa vlog. Okay lang, huwag na natin pag-usapan yan kasi hindi naman petty. Sige, maliit na bagay. Sige, petty na nga. Maliit na bagay lang yan kasi marami teacher naman na nagvo-vlog. Okay. Basta maganda. Ka-coffee, bawal nga sa rules eh. Basta maganda. Nagigets nyo yung punto ko. Bawal yan, di ba? Bawal. Pero, mas lalo magiging bawal yan kung ikasasama pa ng ugali ng tao, ng estudyante, o ikakasama pa ng imahe ng eskwelahan, ng Department of Education at ng syudad ninyo. Mas lalo naging bawal yan. I hope nagigets nyo yung punto ko. In short, pwede naman magbigay ng leeway. Kumbaga, o sige na nga, pakonsuelo ba? O sige, magaling naman ang teacher yan. Sige, marami namang natututunan yung mga bata sa vlog niya. O sige, pagbigyan na natin. Yung ganoong consideration. Pero kung nag-vlog ka na, nabawal na nga, nag-vlog ka pa, kasiraan pa ng mga estudyante, kasiraan pa ng gobyerno, sinira mo pa yung gobyerno, mas lalong hindi ka tanggap-tanggap yan. At yun po yung nangyari sa teacher na to. Sige, for context. Mahaba kasi yung video niya na nag-apologize siya, no? Pakinggan natin yung part. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa aking mga followers, sa aking mga viewers sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po ay magbibigay ng aking public apology sa ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos. Mahal na Pangulo. Sa ating sa DepEd Central Office, na ating kalihim, Sani Angara. Tapos po sa ating Regional Director ng DepEd Region 8. Ako po ay humihingi ng pasensya po. Sorry po sa nagawa kong content. Pasensya po dahil nai-upload ko po yun sa aking account noong... Okay, sige. Mahaba na yan. Ikwento ko na lang sa inyo. Naparoon ko na ng buo yan. Okay. Sincere ba sa kanyang apology? I think sincere naman. Okay, sincere. Ibig sabihin, hindi yung sorry not sorry. May maganya kasi nag-apologize eh. Base sa aking assessment, sincere siya sa kanyang paghingi ng paumanhin. Okay, dapat ba natin siyang bigyan ng second chance? Ako, personally, nung pinanood ko yung video, dahil nakita ko yung sincerity sa kanyang apology, dapat naman siyang bigyan ng second chance. Dahil guro din naman yan, di ba? Kahit papaano, malaki din po yung contribution niya sa mga edukasyon ng bata. And lahat naman tayo nagkakamali and we deserve a second chance. That's my personal take. But professionally ang batayan po natin dyan kung ano yung kahihinatnan ng kaso nito ni Maestro TV, dapat sundin. Kasi meron pong guidelines ang Department of Education kung paano po i-handle administratively yung mga ganitong kaso. No, doon tayo magbatay. Kasi yun po yung guidelines. Hindi naman pwedeng bias po. Kita ko, halimbawa, ako po ay Maca Marcos, di ba? Ako po ay supporter ni PBBM, tatanggalin ko na siya. Kung, for example, no, ako ay official ng Department of Education, tatanggalin ko na siya dahil sa kanyang inasal. Magiging unfair po yan. The same way, na kapag ikaw ay maka-anti-Marcos, ipupurihin mo o ipopromote mo itong guro. Unfair po yan, di ba? Both sides unfair. So para maging tama po ito, sundin natin yung guidelines, yung existing guidelines ng Department of Education sa pag-handle po sa ganitong mga usapin. And I think, base sa mga existing guidelines, administratively liable po itong si Sir. May mga na-violate po siya dyan. Number 1, yung pagbablog. Hindi dahil dun sa content ng ating presidente, no? Primarily, yung kanyang pagbablog during office hours and yung paggamit niya sa mga estudyante sa kanyang mga vlog. And I think, na-recognize na po yan itong guro na to. Sabi niya, hindi na raw siya magko-content, which is dapat naman habang nasa loob ng eskwelahan. Number 2, dapat ba siyang tanggalin? I don't think na dapat siyang tanggalin. Pero kung gusto ng teacher, mag-focus siya sa pagkaka-content creator, total marami ang following niya eh. Ang followers niya ay 579,000.
So kung gusto mo talaga mag-content production na lang, mag-resign ka na bilang guro para hindi na compromise yung profession, para hindi na dadama yung Department of Education. Kasi number one, guro ka. Dapat hindi ka political. Tama ba? In a way, yes, government official ka eh. Or wala kang bias. Di ba? Anti-Marcos ka man, sige, sasarilihin mo na lang yan. O sa conversation nyo na lang ng mga magkakaibigan nyo. Pero hindi mo yung ilalabas mo sa social media. Di ba? Kasi parang kinakarir niya ang pagkukontent, edi mag-resign ka sa teacher, edi mag-focus ka sa content. Mas malaki pa po yung kita. Di ba? Kung ganyan karami yung followers mo, 579, kikita ka na dyan. Eh kung ilipat mo yan sa YouTube, mas malaki po yung kita. Sa totoo lang, mas malaki yung kita ng content creator kaysa sa pagiging guro. Yun nga lang. Eh kasi ano yan, nasa puso yan. Di ba? Profession yan. Di ba? Passion yan. Kung gusto mo. Pero yun lang. Ang punto ko, hindi ka dapat nandiyan kung ikaw ay napaka-political, ikaw ay bias ka pa, ikaw ay taga Davao, expected naman natin yan, na karamihan sa inyo ay supporters ni ng mga Duterte. So, pag sinabing supporters ng mga Duterte, galit kayo sa administrasyon ni PBBM. So, parang hindi ka dapat nandiyan sa pwesto. Number 3, marami pong mas matitinong guro, marami pong mas magagaling na guro na wala pa pong trabaho. Mga board passers na po yan, pero wala pang trabaho. So, baka naman, sir, mas deserving sila na nandiyan sa pwesto. So kung magre-resign ka at mag-focus ka na lang sa pagiging content creator, you're doing a good job para sa industriya. Di ba? Ibigay mo yung slot mo sa mga guro na mas deserving at mas mukhang matatalino. Hindi ko naman sinasabing bopol si Kuya, no? Pero sa kalakaran niya, sa kanyang mga content, I don't think siya yung isa sa pinakamagaling. Di ba? In short, hindi naman siya siguro kawalan sa profession. And again, kung gusto niya nga kumita, mag-vlog na lang siya, wag na siya magturo. Kasi tira mo yung ginawa niya. Sabi niya, dinelete niya naman yung content niya. Too late. Too late na yun. In short, alam mo na mali yung ginawa ng mga estudyante, pinakalat mo pa. Yun ang malaking mali eh. Mali na nga eh. Kinalat mo pa, in-upload mo pa. Ka-coffee, eventually, na-realize ko, mali naman yan, dinelete ko rin naman eh. Wala na, too late na. Kapag pumasok sa social media yan, sa algorithm yan, viral na yan. May ibang content creator na kukuha ng content na yan, i-re-upload yan, and you have no power to ask them to take down that video. You no longer have the power. Diba? Wala na. Nagawa na. All you can do is apologize. At ginawa niya naman, nag-apologize siya. Ikaw ano sa tingin mo? Komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee na sa Facebook. Please like and follow. Mga nasa YouTube, baka di pa po kayo nakasubscribe. Please subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. And I will see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.